Hello everyone, this is Queen. So today I'm going to show you the latest item that I bought na super helpful talaga sa akin, which is yung super clamp. Ito mismo. Nakikita niyo ba? This one. This. Kaya siya helpful kasi dati, well, sa loob ng mga 6 months, ito gamit ko itong stand na to ang gamit ko for prop session or prop poses. Yung mga basket poses. Like, for example, oops. Hindi ko naman nasira yung bed. Anyway, for example, ito. So, pag mag-iilaw ako sa baba, so kailangan nakababa yung ilaw. Ang problem ko kasi, before, sa light stand na mataas, like mga C-stand, is super taas niya. Hindi ko na maibaba yung ilaw for prop session. For example, like this one. Ayan. Ito sabihin na natin yung regular stand lang na stainless steel. So, kailangan ko lang iuko pa ng ganyan. So, hindi ko pa rin na-achieve yung tamang lighting position for baby. Kasi, hanggang dito lang siya. Tapos, medyo matigas yung super clamp. Tapos, ang ibababa lang niya ay hanggang ganito lang. Tanggalin. So, pinakamababa na niya is like this. So, mataas pa din. Diba? Mataas pa din siya. Pag nilagyan ko siya ng for example, modifier. Any modifier kahit hindi ganito. Kahit yung malaking umbrella. For example lang ha. Ito favorite ko modifier, yung para siyang basta white umbrella siya, white yung likod, ay yung takip, white yung harap. For example, this one. Nakabit siyang ganyan. So, dahil ito na yung pinakamababa niya na ibababa. Ayan sagad na yan, sagad na. So, mataas pa din siya, hindi pa rin niya abot yung props. Ito, pa rin niya abot. Kapag ang gamit ko naman ay, mali. Kapag ang gamit ko naman, nung wala pa akong super clamp, bumalik ka dito, camera. Balik dito, yan. Nung wala pa akong super clamp, ito gamit ko. So, kapag ito ang gamit ko sa prop position, kahit pa, bago natin lagay ilaw, kahit pa may sabihin na natin safety na bag or sandbag, sample lang ha. Ang tendency nito, dahil mabigat yung ilaw, pag hinahangin siya ng electric fan or nasasagi ng client, madali siya matumba kasi hindi siya ganun ka-sturdy. So, possible pa mag-cause ng accident, matumba siya doon sa mismong baby or sa props. So, the reason why I bought the super clamp, kasi minsan, nasasagi itong sandbag, kahit pa ilagay ko siya dito ha.
sa mismong pinakamalapit. Minsan nasa saging sandbag, minsan nasa sagi to, nagaganyan. Ayan, tutumba siya. Nakita niyo yun? Ay, uy, bumalik ka dito. Ulit. Nawala yung yung camera. OMG. Uy, bumalik ka. Ayan. Yung camera kasi, umiikot siya. I'm sorry. So, ayan. So, halimbawa, hanginin siya or masagi ng client kapag ganyan. Ayan, nakikita niyo yun? Natutumba siya. So, kailangan pa ng dalawang sandbag, which is, alam mo yun, nakakakain siya ng space. Tapos, may possibility pang mag-cause ng accident. Kaya, listen muna natin ito. Nung nag-post ako how to create a solution dun sa problem ko na to sa light stand para makapag-prop poses ako. Sa lahat ng naging suggestion, yung suggestion ni Sir Francis yung nakatulong. Si Sir Francis ng ShootSat F8. Shoutout sa iyo, sir. Thank you so much sa pag-recommend itong super clamp. Si Sir Francis Estan Mislao ng ShootSat F8. Tama ba pagkakasabi ko? Ayun. Iyaano ko na lang link ng kanyang page. So, mga mommies or daddies out there, if you have businesses and needs to update your marketing portfolio, like for example, yung Facebook profile picture nyo, you can message ShootSat F8, especially kung malapit or around Manila kayo. Ayun, makakatulong yan si Sir Francis sa inyo. Magaling mag-ilaw yun. So, siya yung nag-recommend nito. All I have to do is, angat ko lang konti ito. No? Ika-clamp ko lang siya dito. Like this. Actually, hindi lang ito yung pwedeng paggamitan ng super clamp eh. Ayan. Kita nyo yan. Hindi lang ito yung pwedeng paggamitan ng super clamp. Ayan, sobrang tibay niya. Pwede siyang kabitan ng television, camera, any lighting equipment na meron ka. So, etong stand is very sturdy na. Kasi nga, stainless steel siya. So, if in case na gagamitin nyo to, kailangan nyo lang i-angulo ng maayos yung inyong ilaw. Like this one. Yan, i-ano nyo lang siya, suot nyo lang siya mabuti. Nakadulo na ba? Minsan kasi hindi ko makita. Ayan. This is a very sturdy light. Ngayon, adjust na natin to ulit. Ayan, ang sturdy na niya tingnan. Tapos magagamit ko pa tong stand kasi may gulong. Kasi yung isa kong stand walang gulong. And mahilig ako sa mga bagay na may gulong. Kasi tamad ako magbuhat. Ayan. Always natin i-angulo yung ilaw kung nasaan yung isang part ng stand na yan. Ayan. So, pwede siya sa Godox SL 150 version 2.
Pwede din siya sa strobe. For example, try natin yung iba. So, pwede na siyang i-angulo pala ng ano. Actually, pwede itong, kung ayaw mo na nakagilid na ganyan, pwede mo siya i-angulo na pa ganito. Para na-angulo mo pa rin siya na payoko. If ever gusto mo lang. Yan. Pwede mo rin ibaba pa to kung gusto mo pa ng sobrang baba pa. Pero for me, okay na yung ganito kataas. Pero sige, pwede pa rin naman natin ibaba. Para mababa pa siya. Tigas. Sobrang tigas niya. Hirap yan. Pero madali lang naman, guys. Tsaka mura nito. Kumpara dun sa light stand na yung flat, tapos mga nasa 10,000 nata yun. Yung mahaba, pwede mo siyang adjust saan-saan. Naubaran ako. Sobrang ano to, mura. Mga nasa 900 lang to sa Taihua. Pwede naman kayong bumili sa ibang ano, store. Gusto nyo. Ayan, kung gusto nyo siyang ibaba pa, pwede din. Ayan. Higpitan nyo lang siya mabuti. Ito din, higpitan nyo mabuti. Yun. Yan. O, diba? Ang happy-happy ko nung nabili ko to. Sobrang helpful. Para mas sturdy pa siya, pwede mo siyang lagyan ng sandbag. At least dito, yung sandbag, hindi siya nakaano. Alam mo yun, hindi siya nakaharang sa client. Tapos pwede pa siyang i-ano. O, diba? Oh, may gulong-gulong-gulong. Lahat ng stand ko may gulong, pero lang doon sa flat. Kasi hindi ko malagyan ng gulong to eh. So, ito, para na lang siya sa magagaan na lighting equipment. Ito. So, ayan. Gusto niyo makita kung paano gamitin yung sa strobe? Try muna natin sa AD200. Godox din to, AD200. Tatanggalin mo lang ito. Godox, baka naman. Dami ko ng demo ah. Tanggalin mo lang yan. Now, pag photographer ka, magkaka-biceps ka eh. Dami mo kasing ilaw na binubuhat. Biceps agad. Tsaka muna. So, si AD200, magaan siya. So, kung gusto mong i-angulo to na, ano, patagilid na lang din ulit. Pero yan muna natin. Pasok muna natin. So, baka hindi pumasok. Okay. Nakaharang yung tornilyo ay pumasok. Yan. So, make sure na nakaano kasi pag bumagsak siya, GG. Kailangan pasok na pasok talaga siya. Isagad mo. Charot. Okay, bastos mga B. Isagad natin. So, si AD200, try natin. Teka, pasok muna natin yung ano. Patagilid natin, ha. See.
Pasok muna natin yung umbrella. Hindi tayo pumasok. Ayan. Katabingi pala. So, si umbrella, ipasok muna natin na pag gano'n. Ayan, pwede na siyang ganyan. Pwede rin ipag-ganon mo siya. Para mas sturdy. O, ikot mo lang ganon. Para nakapatong yung stand dito. Mas ano siya. Pero mas gusto ko nakaganyan. Para kita pa rin. Kasi pag ito nakaharang dito, baka hindi mag-trigger eh. Yan. So, pwede siya sa 8200. Yun. Now, gusto nyo ng SK400? Pwede din naman. Try natin. I have another strobe. May isa pa akong strobe here. Pitan ko lang lumuwag eh. SK400. Ito. Medyo mabigat din to. Tapos, yung angle niya nakatagilid din. Ayan siya. Tapos, kung gusto mo ilagay yung umbrella, nakikita niyo pa ba ako? Atras ba ako? Ayan. So, kung gusto niya ilagay yung umbrella, pwede din. So, this is SK400 na strobe light. Hindi ko natatanggalin yung takip ng ano. For demo purposes lang naman. So, ayan. Pwede din siyang ganyan. So, naaanggulo din siya. Katagilid. See? Ikot-ikot. Ikot-ikot. Pwede mo yung ganyan. Sobrang helpful talaga nito. Thank you so much, Sir Francis. At sobrang tipid kasi 900 plus lang siya sa Shopee. Tapos ginamitan ko siya ng birthday voucher. So, nabili ko na lang siya ng 700 plus. Ayan. It's so cool. I think pwede pa akong maglagay dito ng isa pang clamp for my BTS. So, ayan. Magka-clamp ako dito para sa BTS ng ano. Ilalagay ko tong phone ko para sa BTS lagi ng newborn or pre-birthday. Di ba ang tipid sa space? Nag-iisip pa ako kung ano pang paggagamitan ng clamp.
So, pwede sigurong gamitin for ano ba? Check ko yung mic ko kung naka-green pa kasi baka lobat na. Pwede kong gamitin sa tinanggal ko na pala yung umbrella. Pwede ko siyang gamitin sa pagkabit ng laptop stand or ano tawag doon? Television para nakikita ng moms yung mga pictures directly para hindi na sila nasa likuran ko. Kikita na nila directly sa ano. Pwede kong gawin yun. Iniisip ko lang paano i-execute na walang wire kasi I really hate wires. Kasi pag natatabig niya, kasi maliit yung space ko eh. So, nag-iisip ako ng alam niyo yung pag photographer ka, tapos maliit ang studio mo, mag-iisip ka ng ways na makakatulong sa'yo para ma-minimize yung mga gamit mo. Tapos, maging cost-effective din and maging effective siya during the shoot. Yung tipong makakatulong sa'yo, hindi yung bili ka lang ng bili ng kung ano-ano kasi gusto mo lang. Nagigets nyo? So, this is very helpful. I didn't buy stuff na hindi nakakatulong sa shoot ko. So, mura lang to guys. Siguro bibili pa ako isa para sa camera ko naman or kung may ikakabit niya akong television sa stand para nadadala-dala kong ganyan. Kasi ayoko rin nagdi-drill ng ano sa wall. Tsaka ayoko din ng may mga wires. Yeah. I hope nakatulong to sa mga newborn photographers. So you can buy a stand like this. This is very sturdy. Then you can buy a super clamp. Kay Taihua meron siya. This is not helpful at all. I really don't like this stand. It's not sturdy enough. Tsaka napansin ko din, medyo nakakahiya kapag tumutumba-tumba yung light stand mo. It's so embarrassing sa client. So, ayan. Thank you so much, Sir Francis, sa nito. Again, if you need corporate shoot for your business, lalo na kung taga Manila kayo, you can check his page. Ilalink ko na lang sa comment section or sa post yung page ni Sir. Shootsat F8, yung kanyang page. Magaling mag-ilaw yun. Magaling na photographer. Yan lang. I hope nakatulong. Bye!